Bakit nga ba natin kailangan pang mangumpisal sa pari? Number 1, Christ gave the priest the power to forgive sins. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, if you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained. Pero ng mga apostol ay may itinalagang mga kahalili nila para ipagpatuloy ang kanilang mga gawain. Walang iba kundi ang mga pari at mga obispo. At yan ang tinatawag nating apostolic succession. Sa pamamagitan ng ordinasyon, ang mga pari at mga obispo ay nagpapatuloy ng misyon ni Jesus at ng mga apostol na magpagaling, na magpalayo sa mga demonyo at magpatawad ng mga kasalanan. Bakit yung kura paroko hindi nagkukumpisal sa'yo? Hindi niya sinasabi na yung bata, pinidupilya niya. Ba't hindi niya sinasabi yun? Kung talagang sumusunod kayo sa Biblia, bakit ang pare hindi nila kinukumpisal, itinatago nila sa miyembro yung kanilang pang-aabuso sa mga minores, sa minors? Yung lumalabas ngayon ng mga nasa inaamin ng Papa sa Roma, na mga madre, inaasawa ng mga pare. Mga bata, hinahalay ng mga bading na pare. Sila ba nangungumpisal? Tinatago nga nila eh. Pag nag-iimbestiga na ang gobyerno, tinatago nila eh. Sinusunod ba nila yung nasa Biblia? Practical hindi. Imbento ng pari yan. Yang kumpisal. Kasi wala naman sa Biblia yung salitang kumpisal na sa pare. Ang kumpisal po sa Diyos at saka kung kanino ka nagkasala. Kung hindi naman sa pari ka nagkasala, ba't ka sa kanya mangungumpisal? 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Ayun. Unang-una kasi ang Diyos ang merong utos, kaya unang-una tayong nagkakasala sa Kanya. Bawa, utos ng Diyos, ibigin ninyo ang inyong asawang babae. Pakundanganan nyo sila gaya ng marupok na sisidlan. Utos yan sa lalaki. Pag yung asawa mo, tinrato mo ng may violence, kanino ka unang nagkakasala? Sa Diyos. Kasi ang Diyos ang may sabi na yung mga babae pakukundanganan, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel. Pagka ikaw ay naging violente sa asawa mo, kanino ka unang nagkakasala? Sa Diyos. Kasi siya may-ari ng utos eh. Kaya sabi ni David, I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Maliwanag po ang kumpisal, unang-una sa Diyos. Pangalawa, yung sinasabi ni Santiago sa 5:16 ng Santiago. Pakinggan niyo po. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Nakita niyo, yung salitang magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong kasalanan. Kaya pag nagkasala ako sa iyo, kapatid, aaminin ko sa iyo, una sa Diyos, tapos aminin ko sa iyo. Tapos, ipapanalangin mo ako. Pag nagkasala ka sa akin, aaminin mo sa akin, tapos ipapanalangin kita. Yun ang pagsasama-sama ng Kristiyano. We are going to pray one for another. Napakalaki ng epekto nun sa Diyos eh. Kung
ako na halimbawa, sa akin ka na nagkasala, tapos ako pa humihingi ng tawad sa Diyos para sa'yo, maglulubag ang kalooban ng Diyos sa ating dalawa. Kasi ako na nga ang pinagkasalanan mo. Ako pa hihingi ng tawad sa Diyos para sa'yo. At ikaw na ang pinagkasalanan ko, ikaw pa ang hihingi ng tawad sa Diyos para sa akin. Napakagandang virtue nun ng Kristiyano. Marunong magpatawaran at nagmamahal sa isa't isa. Yun ang aral. Wala kang mababasa. Confess your fault to the cura paroko. Wala noon.